Umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Get it thoroughly. Kung tama ba yung figures, then What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? Ang gawin nyo dyan, Sir Boss Amo, patawag nyo yung mga namumuhunan, yung nagtatago ng bigas. 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Yes. Good morning mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell. Nako po. Hindi ho nakaporma. Ang isang kasamahang senadora doon sa, ang tawag ng plenary. Plenary ba yun? Parang, ang usapan dito, yung policy on food and fisheries, kasama daw yung rice tariffication law, merong pananalita. Pero siyempre, magaling pa rin sa magaling itong sagot ni Senator Marcoleta. At usaping flood control, inumpisahan na ng Kamara, hindi ho problema ang flood control. May problema dyan kung paano nyo susupilin yung pagtatapon ng basura dyan sa easement o dyan sa mga daanan na ginawang, yung mga alam mo yung ilog na ginawang bahay, nakakipaklo. Alam nyo naman palang marami ng tao dyan, hindi nyo pinaalis. Diba? Kasi pinabayaan nyo. Bakit? Sa boto. Diba? Lalo na yung mga barangay. Yung mga kupitan. Pag may nakitang bakanting lote, sige dyan muna kayo. Wala pa namang gibaan. Yan ang katotohanan. Kaya nagbabaha sa tao rin, walang disiplina. Totoo yan, only in the Philippines. Kaya eto, mawiwindang ka dito, halos mabuang sa sobrang selos. Baka kasi hindi sa kunin ka kandidato o candidate nga, ika nga, tandem. Bakit? Ewan natin bumanat na naman siya. Pangarap nila sa 2028, mag-presidente at mag-VP. Naku, hindi ho kayo aabante dyan. Ito na, ipasok natin, pero nakalike ka na ba? Like mo muna yung video natin. Share mo na rin, at kung hindi ka mo nakasubscribe at bago ka pa lang, yan, subscribe ka na at i-bell all nyo para meron kayong notification na tatanggap. Pasok natin, ito na, pasok! Wala si dating Senador Antonio Trillanes na si Senador Risa Hontiveros ang tamang tao para maging kandidato ng oposisyon sa 2028. Ano daw? 2028 na ngayon ang importante. Kaya kailangan, manalo yung kandidato na may balls, figuratively, na mapanagot itong mga Duterte, wika ni Trillanes. Kita nyo na. Kung matatandaan, inendorso ni Risa Hontiveros si Trillanes sa pagka-mayor sa Caloocan pero talo pa rin. Sa 2028, endorso naman ni Trillanes si Risa Hontiveros. Ang tanong ngayon, pareho ba ang magiging kapalaran nila? Samantala, inihayag... Ito na lang sasabihin na lang natin diretsahan na. Kahit magsitakbo kayong presidente at vice president si Au, hindi kayo iboboto ng sambayanan. Bakit? Nadala na ho sa inyong taong bayan. Wala hong maganda resulta na kayo ay may ginawang maayos sa Pilipinas. Sabi ni Aling Ledesmer, kita nyo, di ba, nananahimik ang mga Duterte at ikaw ay talunan na. Ikaw nga, Au. Nakisali ka pa. Ikaw pa yung naging witness. Ikaw daw ay maraming nalalaman. Totoo ba? Diyos mio, Marimar naman. Problema lang. Ang dami mo problema sa buhay. Ni Antonio Trillanes na kung nanalo noong 2022 presidential election si former Vice President Leni Robredo ay hindi nito ibibigay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bukod kay Robredo, ayaw rin daw ni Senador Bam Aquino. Both Bam and Leni ayaw nila nung ICC. Sinabi nila sa akin yun. Kung mananalo raw si Leni ng 2022,
hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Nagulantang ako, wika ni Trillanes sa podcast na Facts First. Sinabi ito ni Trillanes nang banggitin ang ilang dahilan kung bakit si Senadora Risa Hontiveros ang napupusuan niyang presidential candidate sa 2028 laban kay Vice Presidente Sara Duterte. So, dapat pala si Lenny na lang ang sinuportahan ng mga DDS kaysa kay Bongbong Marcos Jr., na talagang budal. Sa ibang ulat, ipinahayag ni Trillanes na hindi niya itinuturing si dating pangalawang pangulo at kasalukuyang Naga City Mayor Attorney Leni Robredo bilang ang pinakamabisang kandidato upang talunin si Vice President Sara Duterte sa darating na 2028 presidential elections dahil umano sa umano'y pagiging magkaibigan ng dalawa. Sino? Sino napipinto mo? Yan ang katanungan. Sino? Haha! Tatawa naman kami sa iyo. Sino? Ayon kay Trillanes, maaaring hadlangan ng umano'y magandang ugnayan ni Robredo at Duterte ang kakayahan ng una na papanagutin ang huli sakaling manalo ito bilang Pangulo. Bilang patunay, binanggit ni Trillanes ang naging biglaang pagbisita ni VP Sara kay Robredo sa bahay nito sa Naga noong Peña Francia Festival noong ika-20 ng Setyembre, nakaraang taon. Hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaaway mo. Kung acquaintance mo lang yan, malamang hindi mo rin papapasukin. Pero kung kaibigan mo, oo, aniya ni Trillanes sa isang online interview na inilabas noong ika-29 ng Hulyo, ngayong taon. Dagdag pa ng dating senador, wala umanong negatibong pahayag si Robredo laban kay Duterte, lalo na sa gitna ng isyu ng impeachment na kinakaharap nito. Kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte, may nasabi ba silang masama sa isa't isa? Wala. Oo, natatandaan nyo, bumisita pa nga si VP Sara doon sa Bicol, nung parang merong celebration o festival noon, di ba? Wala namang sinabi. Diba? Tsaka hindi galit si VP Lenny kay VP Sara. O, ginagawan lang ng issue. Ito pa, noong mga panahon na gustong i-impeach ng mga Dorobo, ito si VP Lenny, di ba pinigilan ni Tatay Digong? Ganon kabait ang mga Duterte. Hindi ko alam dito sa mga nangangarap magpresidente, talagang kung ano yung gusto nila, ginagawa nila sa mga Duterte. Sinisiraan nila na sinisiraan, gusto nila ma-disqualify. O ito na, asin ko na ho, bukas malalaman na natin ang desisyon ng Senado kung pagbobotohan na matanggal na yung impeachment na yan. Di ba? Binalita yan bukas. Alamin natin mga kasama kung ano yung resulta. Kaya abang-abang tayo lagi kay Kuya Goods. Ito dalawang Supreme Court Justice takot kay Martin Romualdez. Tinapos ang impeachment versus VP Sara. Malinaw ito. Tingnan nga natin to. Ito yung nakakawindang na kwento. Dalawa lang kayong takot, pero yung 13 hindi takot. Tingnan natin Naglabas ng magkahiwalay na opinyon sina Supreme Court Associate Justices Ramon Paul Hernando at Henry Jean Polinting, kung saan inilahad nilang ang mga impeachment complaints ay itinuturing na natapos kapag nagwakas ang termino ng Kongreso, at hindi maaaring magpatuloy ang paglilitis. Ayon sa dalawang mahistrado, hindi patuloy nakatawan ng House of Representatives at ang Senado. Kaya tinapos na ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte nang magtapos ang termino ng ika-19th Congress. Kala ko takot. Dalawang justice hindi takot. Okay, kala ko takot eh. Kala ko takot kaya dapat tapusin lang talaga. Kasi wala namang mangyayari, 'di ba? Wala nang saysay itong usapin ng impeachment trial na ito. Panggulo lang yan sa gobyerno. Panggulo lang yan sa trabaho ni VP Sara. Panggulo lang yan sa mga senador, congressman, dahil para makapagtrabaho na maayos. Alam niyo bakit? Kung meron pang impeachment, o yung trabaho ng mga bakula, mawawala. Nakatutok sila sa impeachment. Di ba? Ganun lang kasimple. Kaya itong mga Supreme Court, 13-0, boto kay pabor kay VP Sara. Kaya kayong mga bakulaw, tigil-tigilan nyo na ang mga Duterte.
wala na kayong magagawa. Andito na eh. Lamang na kung halimbawa sa boxing, puntos na. I-announce na lang kung sino panalo. Ganoon. At hindi na maaaring magpatuloy ang paglilitis sa Senado, ayon sa kanilang mga pahayag. Ayos. Ang kanilang mga opinyon ay ibinigay bilang bahagi ng desisyon ng Korte Suprema noong ika-25 ng Hulyo, kung saan idineklara nilang labag sa konstitusyon ang mga artikulo ng impeachment laban kay Duterte dahil sa paglabag sa isang taong paghihigpit laban sa maramihang impeachment at sa kanyang karapatan sa due process. Walang binanggit na pahayag ang desisyon tungkol sa kung maaaring magpatuloy ang impeachment sa susunod na Kongreso. Sa kanyang opinyon, tinukoy ni Hernando ang mga alituntunin ng House of Representatives at Senado na nagsasabing ang lahat ng hindi natapos na mga usapin sa pagtatapos ng termino ng Kongreso ay itinuturing na natapos na. Ayan. Binanggit din niya ang mga desisyon ng Korte Suprema na nagsasaad na ang House ay hindi isang patuloy na katawan, samantalang ang Senado ay isang patuloy na institusyon, ngunit hindi patuloy kaugnay ng mga gawain at araw-araw na usapin. Bagamat hindi direktang tinukoy ang impeachment, ipinahayag niyang naangkop ang mga prinsipyong ito sa mga proceedings ng impeachment dahil hindi maaaring pilitin ang mga bagong halal na mambabatas na sumunod sa mga hakbang ng mga naunang miyembro ng Kongreso. Ayon kay Hernando, ang pagpapataw sa susunod na Kongreso ng mga aksyon ng nakaraang Kongreso ay parang pagpapataw ng mga limitasyon sa kalooban ng mga tao na muling ipinahayag sa pamamagitan ng halalan. Sinabi niyang ang pagboto ay isang representasyon ng pagbabago o pagpapatibay ng kalooban ng mga tao. Ipinahayag niya ring natapos na ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Duterte, kahit na ito'y nailipat na sa Senado, dahil nagwakas na ang ika-19th Congress. Diba? Anya, walang hadlang sa ika-20th Congress upang maglunsad ng mga bagong impeachment complaints. Tulad ni Hernando, inilahad ni Inting ang katulad na pananaw sa kanyang hiwalay na opinyon. Ayon sa kanya, hindi maaaring magpatuloy ang Senado sa paglilitis ng impeachment complaint laban kay Duterte dahil hindi ito isang patuloy na katawan. Alam nila ng mga justice sa Supreme Court na wala na saysay. Kaya hindi rin ginagawa na ituloy ng mga ibang senador, yung nakararaming senador. Kasi dahil sa Supreme Court, hindi nga umusad eh. Tapos itutuloy nyo sa Senado. O yung 4 na gusto pang ituloy, pahiya kayo, ito na. Sinabi na rito wala na kayong magagawa. Wala na kayong magagawa. Loser. Umiyak na lang kayo ng umiyak. At ito pa, di ba, sinabi na nga ni Mamang Quezon na hindi na magkukonvene. Kasi nga, pag sinabi ng Supreme Court, wala silang magagawa. Alam nga namang ayaw ng Supreme Court, gagawin nila. Hindi sila makakasuhan. Sila makukontempt. Di ba? Isipin nyo nga yun. Kaya magagaling yung mga senador na abogado. Kaya hindi tayo nagkamali dito kay Senador Marcoleta. Ngayon, sinisimula na, di ba? Alam mo naman, pag abogado sa hindi abogado, magkakaroon ng debate yan. Kaya mamaya, abangan nyo sa dulo ng ating video, maganda ho. Yung nangyaring parang deliberation o plenary, parang ganun deliberation ito. Kasi more on sila pagbubusisi, no? Sa mga tarif, mga policies. So, abangan natin yan maya-maya. At mamaya, itong flood control, ito, may mga birahan dito Panoorin natin to. Sinimula na busisiin ng Kamara mga flood control projects matapos sa mga nakarang pagbaha. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita, si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano na pag-usapan sa unang araw ng pagdinig? Yes, pumalong nga sa pagdinig si DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pagdinig ng House Committee on Public Accounts para talakayin nga itong mga flood control at drainage projects sa buong bansa. Kasunod nga yan ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang zona at yung utos ni House Speaker Martin Romualdez na magkaroon ng malalimang review dito nga sa mga proyektong ito. Isa dun sa mga pinunto nga ni Secretary Bonoan ay yung pagtasyas doon sa budget na hinihingi nila sa mga nakalipas na taon. Tulad na lang ito nga National Expenditure Program para sa 2025, hinihingi sila na nga nasa 4 billion pesos para nga sa flood
control projects. Pero yung inaprubahan dun sa ilalim ng General Appropriations Act o yung panukalang pondo ay nasa 1 billion pesos na lang. Ayon pa nga kay Bonoan, tinapyasan din yung hiniling nilang budget sana para doon sa maintenance ng mga road projects. Bagay na ipinainis nga ng ilang mga mambabatas dahil nagmukha daw budget hearing itong presentation ni Bonoan kanina. Pakinggan natin. Hindi ba ito budget hearing eh? We didn't even hear kung what happened during the last bagyo. And we know for a fact, alam na naman natin kung ano yung mga tinatamaan ng baha eh. But this is quite unusual. Ilang bagyo na tayo na malalakas, alam na natin, Marikina tatamaan, sa Quezon City tatamaan, Caloocan tatamaan. Yun ang gusto natin madinig. Ano naging course of action natin? Hindi budget presentation. Ganito yan. Oo, nakurap kasi yung budget. So, yung budget na hinahanap para ipagsasagawa doon, hindi natin sa pinagkakampihan ito. Oo, napunta sa walang saysay. Ngayon, naghahanapan kayo ngayon. Oo, ang lumalabas dito, ang sinisisi nyo ngayon dito, yung DPWH. Ngayon, ano ang papel ng DPWH dito? Maghihintay lang siya ng pondo. Oo, hihintayin yung pondo na galing sa budget. At ngayon, ang tanong dito, pag kinaltasan na yan, ng kung sino man yung durobo dyan, wala na. Bitin-bitin na ngayon. Kakaltasan pa nga sa DPWs di umano. Wala na. At makikisaw-saw pa si congressman. Walang-wala na. So wala na mangyayari sa budget. Hanggang sa, ipakontrata na lang ito sa mga kontraktor din na mga bakulaw. Lalong mawawala na. Wala na. Ito lang yung plano kasi, dapat, pinapakita nyo sa taong bayan. Diba? Nilalabas nyo kung ano yung plano, meron bang plano sa taong ito. Dapat ganun eh. Naging black and white kayo sa taong bayan, transparent. Hindi yung tinatago nyo pagdating na tapos na yung termino, wala na rin yung budget. Tapos na isang taong, naubos na sa isang taong, wala naman nagawa. Eto, sige, balik tayo Meron ako nadaanan somewhere in Parañaque. Matino ang kalsada. Konti lang yung wawasakin. Konti lang yung i-repair. Ng tipaklong. Winasak lahat. Kasagsagan ng bagyo ulan, nagbuhos. Ngayon, tignan yung kalsada, bako-bako. Ayun, hanggang ngayon. Diba? Isipin nyo nga yun. Dahil lang sa pondo, sasakripisyo nyo yung sambayan ng Pilipino. Ilang libo, ilang milyon tao ang dumaraan doon. Tapos ganun makikita mo, tapos sasabihin na ubos ang pondo dahil pinagawa. Mali ang sistema. Kasagsagan ng bagyo, doon kayo nag-repair. Sige nga. Ayon pa nga kay Caloocan 2nd District Representative Edgar Elise, hindi naman daw flood control projects ang problema, kundi yung disiplina ng mga Pilipino pagdating sa basura. Ayon nga kasi kay Elise, daan-daang tonelada ng basura yung nakukolekta sa mga pumping stations, waterways na ikinababarangay ng daluyan ng tubig. Pakinggan natin itong pahayag ni Elise. Punong-puno na ng basura, burak, yung mga natural waterways natin. Yung natural waterways natin, bukod sa punong-puno na ng basura, there are 646 families, informal settlers, living on top and beside of our natural water. Sabihin na natin, andyan na, disiplina, gibi na. Magagawa nyo ba ng palaan? Meron bang solusyon doon? Ito na lang, sasabihin ko sa inyo. Kung nakita mo 465 families daan doon, nakatira sa gilid ng ilog, dapat gawan nyo na aksyon. Paalisin nyo kung sila ang nakikita nyo nagtatapon doon. At doon naman, dapat wala nang nakatira sa mga gilid ng ilog. Di ba? Noong panahon ni Tatay Digong, pinaalis na yan. Binigyan ng relocation. Ano ba? Bakit hindi nyo ituloy? Kita nyo sa Pateros. Ang layo ngayon ng ilog. Meron silang pathway. Pathway para hindi lang yung makadikit. Dapat ganun. Pinaabot kasi ng pinaabot kasi easy na lang doon sa mga bahay sa tabing ilog na ang basura nila itatapo na lang dyan sa ilog. Totoo naman Paalisin nyo. Huwag nyong gamitin itong mga huwag nyong gamitin itong mga tao na ito sa mga boto kasi yung iba, hinahangad nila. Pag tinulungan nila yung mga yan, binigyan sige, pinabayaan nila yan sa tabing ilog. Boboto sila. Sakripisyo na naman. Bakit? Nasasakripisyo na babalatuba itong mga ilog dahil maraming yan dyan sa may punong-puno ng bahay, pinabayaan. Diba? Hanggang sa nagkaroon ng bahay, ang haba. Hindi na mapaalis.
Sa floodway, marami. Sabihin natin, huwag na tayo magplastikan. Sa floodway, maraming ganyan. Ways. Yan po yung problema, hindi yung flood control programs. Ang pangunahing Kailangan din yung flood control. Huwag nyo naman sabihin hindi. Kailangan meron kayong preparatory just in case, just in case na talagang sobra na at sobrang bagyo, sobrang ulan at hindi na ma-penetrate. Kailangan nyo yan. Bakit hindi nyo i-consider yung bagay na yan? Huwag nyo lang i-consider yung mga tao nagkakalat. Lahat yan gawan nyo ng paraan. Sasabihin nyo hindi kaya, hindi talaga kakayanin kung hindi kikilos. Totoo naman, di ba? Kung wala kayong plano, wala talagang mangyayari. Di ba? Iyak na lang ang Pilipinas hanggang sa umabot na wala na talaga. Hindi na kakayanin. Ganun na lang lagi. Baha ng baha. Pero meron akong sasabihin sa inyo sa Mandaluyong, bakit nagawa nila ng paraan. Sa Mandaluyong. Meron silang maraming pumping doon. Dati, ang baha doon sa Mandaluyong, umaabot lampas tao. Ngayon, nagawa ng paraan, kahit man lang hanggang tuhod, at least, hindi katulad dati, grabe. May paraan. Basta gusto, may paraan. Nasa mayor din yan. Doon sa mga durubo na mga taga-kamara, sahod lang ng sahod, wala na kayong iniisip kundi sumahod at yung pondo ay lastasin, wala na tayong magagawa dyan. Ito, Senator, to revisit key policies. Ano ito? Tagisan ng talino to, Ano kaya meron dito? Pasok. Rampant ng smuggling sa BOC up to now, even while we speak. Thank you, Mr. President. Majority Floor Leader. Thank you, Mr. President. Next to interpolate is the distinguished gentleman from Tarlac in the province of Rizal, no other than Senator Rodante Marcoleta. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Marcoleta is recognized for his interjections. You may proceed, sir. Thank you very much, Mr. President. I wonder if our colleague is still able to accommodate a few questions despite... Yes, Mr. President, Your Honor. Okay. Thank you very much, Mr. President, Your Honor. Your Honor, alam po ba ninyo ang nakakain ng isang Pilipino na bigas sa loob ng isang taon? I don't have that data, Mr. President, Your Honor. According to the Philippine Statistics Authority, ang isang Pilipino po, ang tawag po nila rito ay per capita consumption of rice. 122 kilos daw po ang nakakain ng isang Pilipino sa loob ng isang taon. Sa mga tweet, kinuwenta ko po 122 kilos times 115 million Filipinos divided by 20 something kasi para makita po natin per metric tons. Ang national consumption po pala, base po sa kwenta ko, Mr. President, 14 million metric tons of rice. Ito po ay 2024. Nagtataka po ako bakit binase nila sa 115 million Filipinos. Marami pa po namang mga sanggol Hindi pa naman kumakain ng bigas yung mga yun. Sabaw ng bigas, kinakain po yun, Mr. President. Meron din pong mga probinsya ang ating bansa na kumakain ng kasaba. Sa Mindanao po siguro, marami doon. Meron din tayong mga lugar na mais ang kinakain, lalong-lalo na po sa Cebu. Sana po ay ibinawas sana ito. Ganun pa man, kahit na aminin po natin, Mr. President, na sa official record po ng PSA, ang atin pong consumption ay 15.5 million metric tons. Dinagdagan pa nga ng 1 million sa kwenta ko 1 million at kalahati. Tinanong ko rin po yung production natin ng the same year. Ang sabi po nila, 19.3 million metric tons. So, ang sabi ko po, kukunti naman pala yung consumption natin. Mas malaki pa pala yung pinroduce natin, 19.3 million metric tons. Ipagpalagay mo ng 15.5 million metric tons ang kakainin ng bawat isang Pilipino.
Eh di sana hindi tumaas ang presyo ng bigas. Kayang-kaya. Wala pa pong importation dito, Mr. President. Sa production pa lang natin, kayang-kaya na nating takpan ang pangangailangan po ng bawat isang Pilipino. So nagtanong po ako sa aking mga kaibigan sa mga concerned agencies na ayaw na po nilang ipabanggit ang mga pangalan for obvious reasons. Paano po ako nangyari yun? This seems to be a very big conundrum for all of us. Hindi po nila mahipaliwanag, Mr. President. So dito po, kitang-kita natin ang napakalaking corruption na yung sinasabi po kanina ni Senator Jaime na supply chain. Kahit na po hindi natin tingnan doon. Dito pa lang sa statistics na ito. Sobra po ang ating production kaysa pangangailangan natin sa pagkain. Kaya nakakabahala po kung bakit wala pa pong importation dito, bakit ganun na po ang kinalabasan. Alam nyo, Senador, baka iniipit na mga magagaling na negosyante. Tinatago di umano. Kaya nawawala ang ating bigas. Alam nyo na. Kagaya rin po ng mga naunang nag-interpellate na ako po'y tinawagan din ng ating mga kababayan na mga magsasaka sa Tarlac sapagkat ako naman po ay taga-Tarlac. At sa Pampanga, lalong-lalo na po ang Pampanga, sa Minalin, sa Florida Blanca, Candaba at Santa Ana. Halos umiiyak po sila one month ago sapagkat yung pong bagong gapas na palay ay binibili na lamang po between 7 to 8 pesos per kilo. Ang nabilad naman po, Mr. President, Your Honor, 11 to 12 pesos per kilo. Grabe, no? Sabi po nila, umiiyak po sila literally. Nakakaawa po ang kanilang kalagayan kaya biniro ko na lamang po sila. Bakit ako po ang tinawagan ninyo? Kasi po Kapampangan kayo eh. Si Senador Lito Lapid, Kapampangan din. Pero ako, ganito po ang gagawin natin. Kakausapin ko po ang aming mga kasama at pag-uukulan po natin ng atensyon ito pong problemang ito. Tama naman po na kailangan natin pong lunasan kaagad. Sapagkat kagaya po ng sinabi nila, wala na po kami kanyang kinabukasan pagka ganito ang patuloy na mangyayari sa amin. Kasaptar lang po, katulad po ng pinag-uusapan nating tarification law, yung biyaya at pangako ng rice tarification law, sa barangay ko lamang po ay halos meron pang natitirang between 35 to 40 farmers na nabubuhay, Mr. President, Your Honor. Pero isa man sa kanila, nung tanungin ko, yung iba po ay meron ding nakalista sa RSBSA, pero ang karamihan po ay wala doon. Kaya nakikita ko, bakit wala sila sa RSBSA at yun namang nasa RSBSA, wala naman tinatanggap. Kaya kailangan po sigurong makita natin lahat yun, Mr. President. I totally agree with you, Mr. President, Your Honor. Pero kanina medyo nakabulabog, nabanggit yung numero. Tama talaga kayo doon. Kung totoo yun, 14 million metric tons lang kailangan 115 Filipinos to makukonsume na rice in a year versus 19 million metric tons ang pinaproduce natin sa ating bansa na bigas. Ba't pa tayo mag-import? So that has to be investigated, Mr. President. Sa kanila po galing yung statistics, Mr. President. That is correct. That has to be investigated thoroughly. Kung tama ba yung figures, then... What is the pleasure of the Honorable Pangilinan? Ang gawin nyo dyan, Sir Boss Amo, patawag nyo yung mga namumuhunan, yung nagtatago ng bigas. Sila-sila yan, malamang, sabi ni Aling Ledesma. Sila-sila ang gumagawa niyan. Di ba? Napanood nyo ba yung isang balita noong nakaraang taon? Ilang libu-libong sako nakatago sa isang bodega. Baka ganun nga yan, Senador. Mga Senador, umpisahan nyo na. Kayo lang ang pag-asa ng bayan. With the permission of Senator Marcoleta and Senator Tulfo. With the permission of the gentlemen who have the floor, Senator Pangilinan may proceed. I may be mistaken, but I think the 19 million is palay. Igigiling pa yun. And 60% of that 19 million
metric tons of palay becomes rice. So it's about 11.9 to 12 million na bigas. Kaya yung importation mo, yung consumption is 15 million bigas, 19 million yung palay. Pagka yan ay giniling, magiging 60%, which is about 12 million. So yung gap is about 2 million metric tons. 2 to 3 million. So dapat import natin no more than Well, 3 yes. million. Dapat if we go by that pagka ganon, yes. statistics, those numbers. Hindi 5 million. No? Okay. So, well, again, we will have to check the data, but I think that's... We have to check the data, Mr. President, because what I got, hindi po pala ito. Because alam ko po ang conversion rate, 67% po ang conversion rate mula sa palay sa pagiging bigas. Kaya nga po ako'y nagtaka, kahit na halimbawa gawin po nating palay ito, mataas pa rin po yung production kaysa sa consumption. At kung aalisin... Woo! Supalpal na naman. Magaling-magalingan ito si Koki. Nga po natin, yung iba sapagkat ibinasi po sa 115 million, talaga naman pong karamihan po ng mga sanggol hindi pa kumakain ng bigas, masyado pong malaki ang base data na ginamit po nila. I agree, Mr. President, Your Honor. Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo na wala pong continuing o permanent commission para sa agriculture? Hindi po kagaya ng EDCOM. Meron po tayong Education Commission na ito po ay created by law. Kaya po ito ay tuloy-tuloy na nagagampanan nila yung pagsasakatuparan ng pagre-review, pagre-revisa yung progreso ng ating educational system. Ganon din po ang kuryente. Ang energy sector po natin, merong itinalagang JCEC kung tawagin. Ito po yung Joint Congressional Energy Commission na ito po ginawa rin ng batas. Yan panood nyo na kung gaano talaga katalino at kagaling at paano niya depensahan ang kanyang, siyempre, mga sinasabi. Siyempre, dapat dito paimbestigahan din. Hindi yung puro interpolation, kwentuhan na lang ba? Walang ganun. Isipin na rin na kung paano makakatulong sa magsasaka at kung paano hindi na mag-import ng bigas. Bakit? Kaya naman eh. Kung susuportahan lang ng gobyerno, kakayanin eh. Saka kasi ang mali, nangako ng 20 pesos na bigas. Ang apektado dito magsasaka. Bakit? Bibili ng mura ang palay. Ngayon, sino magsasaper? Magsasaka. Kawawa. 20 pesos na bigas, pinangako nyo. Ang kakawawain nyo, magsasaka. Di kayo na lang magsaka. Tapos ngayon, mag-i-import kayo ng mag-i-import kayo ng bigas. Di ganun din. Gumastos lang din kayo. Yun lang, baka mamaya may milagro na naman doon. Pag nag-import ng bigas, baka may milagro. Para lang mapagtakpan na masusustain nila yung 20 pesos na bigas, mag-i-import sila, gastos din. Itatago na lang yung gastos. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, hanggang sa muli Like and share. Bye-bye.